Pacquiao. Pero pagkasong laban na yan, parang wala yatang natuwa. Hallelujah. At yung natalo ang pambansang kamao. Hallelujah. Pag nananalo ang ating pambansang kamao, nagsisigawan ng mga tao. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi kinakailangan hintay ng mga laban ni Pacquiao. Praise God! Hindi na kailangan makadama, makakita, makasaksi ng isang bagay na nakapagpapaangat. Di umano sa karangalan ng Pilipino. Dahil sa bawat saglit ang buhay ng isang mananampalataya, hallelujah, ay tagumpay na nagagaling sa ating Panginoon. Hindi natin kinakailangan para sumiyaw ay tayo na tagumpay. Hallelujah! At hindi tayo sumisigaw para sa isang tao. We are shouting for our one true God. We are shouting for our Lord God, our Savior, our Redeemer, the Prince of Peace, the God who brings us to victory each and every moment of our lives. So mga kapatid, let us offer up our praise and worship to our Lord God. He will shout to our Lord God, for He is worthy. He is our personal Savior. He is one living, holy, powerful, ever-living, and ever-loving God. And forever we will stand by Him. Forever we will praise Him. And forever we will shout for our Lord God. My Jesus, my
Panginoon, na kapag nagsisirating at sa nangyayari mga ganitong mga pangyayari, ay dapat itingala namin ang aming pananaw kay Asa, sapagkat ang pagtubos mo, Panginoon, sa amin, our redemption groweth na. And we thank you, Lord, hallelujah, dahil ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang aming tinitingnan. Hallelujah, sapagkat alam namin, Panginoon, na mayroong kapayapaan sa iyong dakilang pangalan. Mayroong, Panginoon, tagumpay, hallelujah, sa iyong pangalan. And we thank you, Lord, for you are with us. In the name of Jesus Christ, I pray, be with us today, Lord. Hallelujah, you will be with us. In the name of Jesus. And everybody say amen. Amen. Thank you, Galatians chapter number 4, verse 16. Hallelujah. Am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth? The seriously affect you, but not well. Yeah, they will exclude you, that you might affect them. But it is good to be seriously affected, always in a good thing. And not only when I am present with you, my little children, of whom I travail in birth again, until Christ be formed in you. I desire to be present with you now, and to change my voice, for I stand in doubt of you. Pagpalain kayo ng Panginoon, maaari na po kayong maupo, mga kapatid. Praise God. Sa oras na ito, nais ko pong bigyan nating pansin. Muli, mga kapatid, true friends and false friends. Ang mga totoong kaibigan at ang mga hindi totoong kaibigan. Mayroong kasabihan, mga kapatid, kaibigan mo lang sila kapag ikaw ay masagana. Ngunit sa panahon na ikaw ay nangangailangan, nawawala na yung mga taong malapit sa iyo. Sa panahon na ikaw ay may pangangailangan, tila baga ay wala ka ng kaibigan. Praise God. Hallelujah. Kung mo'y nagpapasalanan sa Panginoon na may nasumpungan akong kaibigan, magpakailanman. Yes. He is a friend that sticks closer than a brother. Amen. Yes. We have a song that says, I am a friend of God. And that was taken from James, when it said, Abraham was a friend of God. Si Abraham ay nagiging kaibigan ng Diyos, mga kapatid, dahil maaaring sa kanyang pananampalataya. Friends can be a wonderful blessing. Sino sa inyo may kaibigan? Yes, amen. Hindi kaibigan. Kaibigan. Friends can be a wonderful blessing. Masarap po ang may kaibigan. Praise God. They are a source of comfort in times of good and bad. Ang totoong kaibigan, mga kapatid, ay isang source ng aliw sa panahon ng masama at lalong higit sa panahon ng kabutihan. Proverbs 17:17, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, baga yung response ng computer ko. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Mabuti man o masama man, kung ikaw ay kaibigan, ikaw ay umiibig sa kanya. And everybody say amen. Amen. At ang kapatid ay ipinanganak. Bakit nga ba tayo may kapatid? Bakit ka may kapatid? May kataon na? Ganun ba yun? May mga nanay, mga kapatid na gusto magkanak ng lalaking babae ang ibinigay. Gusto magkanak ng babae, lalaki ang ibinigay. Ngunit may mga kapatid na gustong kapatid ng babae, lalaki ang lumabas. Gusto kapatid ng lalaki, babae ang lumabas. Bakit nga ba may mga kapatid tayo? Ito pong dahilan. Ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa unaan. Anong ibig sabihin? Na mayroon kang malalapitan sa panahon ng iyong pangangailangan. Yan po ang number 1 purpose ng kapatid. And everybody say amen. So ang kaibigan, umiibig sa lahat ng panahon. Ngunit ang kapatid, mga kapatid, andyan ka. Para sa panahon ng kasakunaan ko, may kapatid ako.
Sa panahon ng pangangailangan ko, may kapatid ako. Sa panahon ng kagasaganaan ko, may kapatid ako. And everybody say amen. Amen. Praise God. So, friends are a wonderful source of blessing, source of comfort in times of good and in times of bad. At a source of good counsel. Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay ng mabubuting payo. Kapag ikaw ay tinayuhan, mga kapatid, ng kilabagay sa lungat sa iyong prinsipyo, hindi yan kaibigan. Narinig niyo ako? Kapag mayroong nagpayo sa iyo, na tila baga sa lungat, sa tumpak o sa tamang o sa righteous principle, hindi yan kaibigan. Anong sabi ng Proverbs 27 and verse 9? Ang ogwento at pabango ay nagpapagalak ng puso. Gayon ang katabisan ng kaibigan ng tao na nagbubuhat sa maiging payo. So, ang magandang payo, wala ang maiging payo, ay tila baga pabango sa katawan. Ang magandang maiging payo, mabuting payo, ay tila baga halimuya na pabango. And everybody say amen. Ngunit yung payong salungat sa matuwid na prinsipyo ay kapahamakan ang dulo. So, ang mabuting payo, mga kapatid, ay nagpapagalak ng puso. Now, ang iba naman sa atin, nagpumupunta sa tagapagpayo dahil gusto natin marinig na mabuti ang ipapayo sa atin. Yung iba sa atin, humihingi ng counsel. Counsel, pupunta tayo sa ating kaibigan. Pero kung ang kanyang payo ay di na baga sa luhat sa ina-expect mo, hindi mo natanggapin. Humingi ka pa ng payo. Amen. Ang gusto natin, mga kapatid, na kapag pumunta tayo sa isang tao, pumunta tayo sa isang kaibigan, ang gusto natin marinig ay payong mabubuti o payong magaganda sa ating pakinggan. Kahit na tila bagahi sa lungat sa prinsipyo ng karamihan. Okay? So, yan mga kapatid, nagiging kaibigan mong tagapagpayo kung ang ina-expect mong payo ay ang sasabihin niya sa'yo. Ngunit kung tila baga ang payo niya hindi sa ayon sa inaasahan mo, hindi mo na siya tagapagpayo. Amen. So friends are a source of good counsel. It is not always easy to know who your true friends are. Hindi laging madaling alamin kung sino talaga ang iyong tunay na mga kaibigan. Sometimes a true friend tells you what you don't want to hear. Amen. And everybody say amen. Amen. Minsan, ang totoong kaibigan ay magbibigay sa iyo ng pananalita na tila bagay hindi mo magugustuhan. Hindi mo gustong malaman o hindi mo gustong mapakinggan. Ngunit, kapag totoong kaibigan yan, sa ayaw mo sa gusto mo, at alam niya na ito ang totoo, yan ay sasabihin at sasabihin sa iyo. Amen. And everybody say amen. Amen. The true friend tells you what you don't want to hear. Sometimes a false friend tells you what you do want to hear. Ngunit ang hindi totoong kaibigan, mga kapatid, ang sasabihin lang yan sa iyo ay yung magugustuhan mo. Amen. Yung hindi mo magugustuhan, hindi niya yan sasabihin sa iyo. Kapag hindi sinabi sa iyo ang lahat-lahat, mga kapatid, ng isang tinuturing mong kaibigan, lagay mo sa kalooban at kaisipan mo, hindi ito ang totoo kong kaibigan. Dahil ang totoo kong kaibigan, kahit masaktan ako, kahit hindi maganda sa aking pandinig, kahit nadamdamin ko ang kanyang sasabihin, at dahil totoo siyang kaibigan, sasabihin at sasabihin niya kung ano ang totoo. Amen. Right. And Amen. everybody say amen. At kadalasan, mga kapatid, ang hindi totoong kaibigan ay magsasalita lamang ng mga bagay upang magiging maganda sa pakinig mo, magbibigay ng kalukuran sa puso mo, bagamat hindi totoo. Amen. Amen. True friends say what you need to hear. Ang totoong kaibigan ay nagsasalita o nagsasabi ng nararapat mong dapat mong mapakinggan. They will tell you the truth. Sila ay magsasabi ng katotohanan kahit na ito ay masakit sa kalooban. Amen. It makes them your
you the truth. Yes. Kahit na isipin mo pa na kapag nasabi nila, sasabihin nila, kung sasabihin ko ito, baka magalit siya sa akin, magiging kaaway na ko. Pero kung totoo siyang kaibigan, sasabihin niya kahit magagalit ka. Yes. Amen. And everybody say amen. Amen. Sasabihin niya kahit na ituring mo pa siyang kaaway. Sasabihin niya kung ano ang totoo. Bakit? Ang katotohanan ay hindi magbabago magpakailanman. Truth is truth forever. And everybody say amen. Amen. Facts is sometimes not true. Facts are sometimes not true. Ulitin ko. Facts are sometimes not true. But truth is truth forever. Right. Amen. There was once a time that they consider a fact that the world is flat. May panahon mga kapatid that it is a fact that the world is flat. Ngunit anong totoo? The world is round. What is wrong? So ang fact that the world is flat is not true. And everybody say amen. 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 Okay, so kahit na magagalit ka, mga kapatid, sasabihin at sasabihin ng iyong totoong kaibigan kung ano ang katotohanan. Sa ating binasa mga kapatid, Galatians 4:16. Kaya nga ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Kapag sasabihin ba sa atin ang katotohanan at tila baga hindi natin magugustuhan, ang nagsabi sa atin ay bibilangin na natin kaaway. Sabi ni Pablo, hindi naman natin nararapat. Hindi nararapat dahil sa hindi natin nagustuhan ang kanyang sinabi, ay bibilangin na natin siya ng kaaway. Amen. True friends, say what you need to hear even when the tone hurts. Mga kapatid, ang totoong kaibigan ay magsasabi sa atin ng katotohanan kahit na ang tuno nito ay magbibigay sa atin ng hindi magandang pakiramdam. Kahit na tayo masasaktan ang sa tuno ng balita na sasabihin sa atin, still, but when he is a friend, he will still tell us the truth. Galatians 4:20 mga kapatid, sabi sa atin ng Biblia, tatakwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at paguhin ang aking tinig sapagkat ako ay nangangailangan tungkol sa inyo. Sabi ni Pablo, marinig ko lang ang inyong tinig, kailangan ko ito, nagpapabigay sa amin ng kalakasan ito. Bagamat masasaktan ako sa inyong mga pananalita, bagamat masasaktan ako sa pangalan ng pastor, kung ito'y totoo, aking tatanggapin dahil ikaw ay aking kaibigan. And everybody say amen. Ngunit mga kapatid, may mga tao minsan na sa pangangaral ng pastor, sa pangangaral sa salita ng Panginoon na sasaktan, at dahil na sila nasaktan, hindi na nila kaibigan yung pastor. No, mga kapatid, hindi nararapat. Masaktan ka man at hindi kung yan ay katotohanan, kaibigan pa rin natin ang ating Panginoon. Kaibigan pa rin natin ang ating pastor. Kaibigan pa rin natin ang nagsasabi ng katotohanan para sa atin. Yun, kailangan natin ang totoong kaibigan. Sino na nangailangan ng totoong kaibigan? Kailangan nyo ba ng totoong kaibigan? Kailangan natin ng totoong kaibigan, lalong-lalong higit na sa mga salita ng ating Panginoon. Dahil ang hindi totoong kaibigan, mga kapatid, ay ililigaw ka sa salita ng Panginoon. Hindi tuturo sa iyo ang tamang landasa. Hindi tuturo sa iyo ang tamang kabanalan. Hindi sa iyo tuturo ang tamang pagbibigay. Hindi tuturo sa iyo ang tamang pananambahan. But true friends, kahit na masakit, ay ituturo na dapat tayo mamuhay ng banal. Ay ituturo na dapat tayo matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Na dapat sundin natin ang salita ng ating Panginoon. We need true friends who will tell us the full gospel as preached by Jesus Christ and His apostles. We need true